Hi mga friendship, kamusta na kayong lahat? Pag-usapan po natin ang mga sakit tulad ng COVID-19 na kumakalat sa ating bansa at mga bansa. Naniniwala ba kayo na ito'y kapahintulutan ng Diyos? O hindi ang inyong sagot? Para sa akin mga friendship, oo. Sapagkat meron akong patunay na verse sa salita ng Bible na nasa kapahintulutan niya ang mabuti at masama. Sabayan ninyo ako na buksan natin ang Panaghoy chapter 3 verse 37 to 39. Walang anumang bagay na nangyari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng katastaasan ng Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo nagrereklamo kung tayo pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan? Ang dahilan mga friendship kung bakit nangyari sa ating bansa at sa mga bansa ang sakit ng COVID-19 na pinahintulutan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang katotohanan, sapagkat lagi tayong nagbisi-bisihan. Wala na tayong panahon sa Diyos. Mga friendship, ito'y panggising sa atin ng Panginoon. Magising na tayong lahat. Nagugutom na ba kayo? Kinukulang na kayo sa pagkain? May mga sakit na nararamdaman? Maging aral sa ating lahat. Mga sikat, alipin, malaya, bansa, uwi ka. Mga friend, ako'y nahabag. Ako'y isang lingkod ng Diyos na gusto kong iparating sa inyo. Magising na kayo. Magkaroon kayo ng panahon sa Diyos at maging number 1 ng Diyos sa buhay ninyo. Unahin ninyo ang Diyos, hindi ang inyong sarili. Tingnan nyo sa sitwasyon ngayon. Kung bakit niya pinahintulot yan sa atin. Dahil tayo ay naging tamad sa panalangin. Walang panahon sa Kanya. Nauuna ng mga social media, mga hilig ng laman, kahalayan, pagsasabong, pambabae, panglalaki, kung ano-ano pang ginagawa nating lahat. Suriin nating mabuti kung nalulugod ba ang Diyos sa ating ginagawa. Ang Diyos sa kalangitan, nanahimik lamang. Minamasdan lang niya tayo. Kapag tayo naman pinaparusa, nagrereklamo tayo. Kapatid, ko sa lahat ng dako, ako nagkaroon ng lakas ng loob na maghayag sa inyo para magising kayo. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay. Alamin ninyo kung ano ang batas ng Diyos. Alamin ninyo kung anong gusto niya at ayaw niya. Nagrereklamo kayo kung gaano pa katagal itong sitwasyon natin ngayon. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Ito'y sitwasyon na patunahin na ang Diyos naman ang masusunod, hindi tayo. Sino sa inyo ang nasusunod? Sa paglabas ng pinto ng tahanan natin, bawat tahanan may mga checkpoint, may mga bantay. Hindi natin magawa ang lahat ng ating mga gusto. Isipin nyo mga friendship, sino ang tutulong sa atin sa panahon na ito? Walang iba kundi ang Diyos. Alam nyo ba, may patunay ako sa inyo na siya'y nagmamasid sa atin sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung meron pang isang matuwid na nakikita niya, alam nyo, ang masaklap, wala kahit isa. Meron po akong patunay mga kapatid sa salita ng Diyos. Sabayan ninyo ako, buksan natin para maliwanag. Isa-isahin ninyo ang mga verses na aking isinishare sa inyo. Awit 53 verse 2 hanggang 4. Magmula sa langit ang Diyos nagmasid sa kanyang nilalang. Kung mayroon marunong at tapat sa kanya nananambahan. Ngunit kahit isa na isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama lahat sa kanila. Verse 4. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam? Sila ba ay mangmang? Ayaw manalangin at ang bayan ko'y pinagnakawan. Napakaliwanag mga friends.
Ni isa walang tapat sa Diyos. Walang naging matuwid. Lahat ay naging masama. Ito yung kalooban ng Panginoon sa kalangitan habang minamasdan niya tayo. Ang mga ginagawa natin sa mundo. Mga friend, napakaliwanag sa kanyang sinasabi. Sa verse 4, tanong niya, di ba nila alam sila ba'y mangmang? Ayaw manalangin at ang bayan ko ay pinagnanakawan. Tayong lahat sa bansang Pilipinas ay bayan ng Diyos. At ang mga bansa ay bayan ng Diyos. Maging bayan ng Diyos ang tumanggap ng kanyang salita. Mga friendship, kung ayaw ninyong pahintulutan ng Diyos ang mga kalamidad o sitwasyon na nangyayari sa mundo, tayo manalangin. Tayo magpanalanginan at tayo magbigay ng oras sa pagsaliksik ng kanyang mga salita para hindi kayo maging mangmang. Iba ang salita ng Diyos sa salita ng tao. Kahit anong hanap ninyo, sinasabi sa COVID-19, hindi nakikita ang sakit. Talagang hindi nakikita kasi ang sakit ay espiritu. Amen ba mga kapatid? Ang totoo, dapat isa puso ninyo ang Diyos, yun po ang kaligtasan. Mga friendship, kung tayong lahat ay nakaranas na ganitong sitwasyon sa lahat ng dako, tinuturuan lamang tayo ng Diyos na magtiis at magpakumbaba sa kanyang harapan. Yun po ang pinaka-importante mga friend. Ayaw ng Panginoon na maging astig tayo, maging siga tayo sa ating sarili. Gusto ng Diyos na matuto tayo. Meron po akong verse na pwedeng i-share sa inyo para malaman po ninyo na tinuturuan tayo ng Panginoon para tayo magpakumbaba sa Kanya at matuto tayong magtiis sa lahat ng nangyari sa ating buhay. Panaghoy, chapter 3, verse 28 to 35. Mga friendship, sabayan ninyo ako. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. 29. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. 30. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Napakaliwanag, di ba mga friend? 31. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. 32. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi mawawala ang kanyang pag-ibig. 33. Hindi niya ikinakatuwang tayo saktan o pahirapan. 34. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. 35. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Ulit-ulitin ninyo kababasa mga friendship ang kanyang mga share para maunawaan po ninyong lahat. Ito ay isang part ng pagdisiplina ng Panginoon sa ating lahat kung bakit niya pinahintulutan ang mga sitwasyon na nangyari sa ating mundo. Kasi para tayo ay matuto, para malaman nating lahat na siya ang ating Diyos, para malaman nating lahat na siya ay importante at number one sa lahat sapagkat pag-aari niya ang langit at lupa maging ang buhay ng tao. Dapat sundin natin ang kanyang mga salita. Kaya salamat mga friend. Mga friendship, ito pa yung verse na nais ng Diyos iparating sa atin sa mga taong nababalisa sa kanilang pagkain, kung saan sila kukuha o inumin o daramtin. Meron pang salita ang Panginoon na sinasabi sa atin na makatulong sa atin. Mateo 6:25 verse 27. Mga friendship, sabayan niyo ako. Kahit sinasabi 25, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindit ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? 26. Masdan ninyong mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kayo nagtitipon sa bangan. Gayon pa may pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindit ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ang nais ng Panginoon, mga friend, huwag tayong mabalisa kapag pinadanas tayo ng mga kahirapan sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na tayo ay
pagharian ng kanyang mga salita. Naniniwala ba kayo mga friendship? Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating sitwasyon ngayon. Gusto lang ng Panginoon na paghaharian tayo ng kanyang mga salita. Gusto ng Diyos na mangunguna siya lagi sa ating buhay. Gusto ng Diyos na number 1 siya lagi sa ating buhay. Yun ang pinapaalala niya sa atin na huwag tayong mabalisa sa mga kailangan natin sa araw-araw. Ito pa yung karagdagang verse, Mateo 6:31 to 34. Mga friends, sabayan nyo para maliwanag. Kahit huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. 32. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Di ba napakaliwanag? Alam ng Diyos na kailangan natin ng lahat. 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niyang lahat ng kailangan ninyo. 34. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw na bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Tinutukoy kasi ng Panginoon, sino daw makapagpahaba ng kanyang buhay sa isang oras lamang. Ang pagkapalisa ay walang gamot mga friendship. Kailangan natin, ang pinakadabis na gawin natin ay pagharian tayo ng Panginoon. Ano ba tinutukoy pagharian? May panahon kayo sa pagbulay-bulay, sa pagdadasal, sa pagbabasa ng kanyang mga salita, sa pagpuri sa kanyang pangalan. Yun ang nais niya. Bakit niya pinaparanas ang mga sitwasyon na yun? Mga friendship, meron po akong verse na patunay sa inyo. John 15 verse 5 to 7. Ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magawa kung hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at natutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyong mga salita ko, hingiin ninyong inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Maniwala kayo sa sinasabi ng Panginoon. Ang problema kasi sa ating mga tao, karamihan walang mga salita ng Diyos. Sikap ng sikap. Pag pinadanas ang kahirapan, nababagot, nagagalit. Pag wala tayong kaalaman at wala tayong salita ng Diyos, hindi natin alam mga friend. Nung akong panahon ko noon, nung hindi ko alam salita ng Panginoon, bakit ang malas-malas ng buhay ko? Trabaho ako ng trabaho, hindi naman ako umasenso. May umaasenso naman, hindi rin nagtatagumpay ang buhay. Nag-aaway silang mag-asawa. Para lagi na lang may suliranin, hindi ako hinihiwalayan ng mga problema. Bakit kaya? Di ba napakaliwanag sa salita ng Panginoon sa Juan 15 verse 5 to 7, di ba sinabi niya? Sa verse 6, ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at natutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Di ba? May pagkakaiba ang nananatili sa Diyos at hindi nananatili sa Diyos. Suriin nyo ng maigi mga friend yung verse na ito. Ngayon mga friendship, ako'y nananatili sa Panginoon. Yung mga salita niya, minahal ko. Mayroon akong time sa Diyos. Number 1 siya sa aking buhay, sa aking puso. Kaya kapag may bali-balita sa mundo, problema, sitwasyon, alam ko ang nangyayari. Kasi bakit? Nababasa ko sa kanya mga salita eh. Wala kayong magagawa kapag hiwalay kayo sa kanya. Diba? Kaya pinahintulutan tayo sa mga problema sa mundo dahil karamihan humihiwalay sa salita ng Diyos. Totoo ba mga friendship? Bulay-bulay kayo. Kayo mismo ang sasagot. Isip-isipin ninyo. Isang buwan po tayong magbulay-bulay kung ano-anong pinanggagawa ninyo sa social media na wala na magkabuluhan. Sama-sama kaya tayo. Manalangin. I-post natin sa social media. Nananalangin kayo. Nagbabasa kayo. Encourage sa mga salita ng Diyos. I-share ninyo. Kaya yun ang pinakamasarap sa tainga ngayong panahon na to.
Sa isang buwan, malugod ang Diyos sa inyo. Kung ayaw niyo ipahintulot ng Diyos na ma-extend, nasa kapangyarihan po natin yan, mga friend. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos ng kapahintulutan. Ipanalangin natin sa Kanya na huwag ipahintulot ang COVID-19 sa ating bansa at sa mga bansa. Free po tayo sama-sama, mga friend. Nasa atin yan. Kung paano ang ating sarili, pinapagamit natin kung saan-saan. Yung sarili mo, ipagamit mo sa Panginoon. Sa oras nito, kailangan po tayo ng buong mamamayan. Mga friendship, napakaliwanag kung ang salita ng Diyos na nanatili sa inyo. Di ba sinabi, hingiin ninyo ang inyong maibigan. Ang gusto kong maibigan, hingiin ko na itigil na ang COVID-19 para sa kapayapaan nating lahat at kaligtasan nating lahat. Hingiin natin sa Diyos. Kaya mga friend, sa daming verse na i-share ko sa inyo, pag-isipan po ninyo, pagbulay-bulayan po ninyo. Hindi po ako nag-share dahil sa reliyon. Wala pong reliyon na itinataas sa sharing na ito sa aking share sa inyo. Kundi ang salita niya sa Biblia, ang aking itinataas sa inyo. Natutukan ninyo habang wala kayong mga pasok. Pag-aralan ninyo ang kanyang mga salita. Alamin ninyo ang kanyang batas. Para malugod ang Diyos sa atin. Para hindi tayo ipadanas sa mga sitwasyon na ayaw natin. Di ba mga friends? Kaya salamat sa inyo. Ang sarap-sarap mag-share, pero lagi niyong tandaan. Hingin natin sa Diyos. Manalangin tayo. I-number 1 na natin sa ating buhay ang Panginoon. Sundin natin ang kanyang batas. Iwasan natin ang ayaw ng Diyos. Nasa salita niya, nasa Bible niya kapag binabasa. Huwag po tayong tumingin sa mga relihiyon, mga friendship. Panahon na ngayon, anumang ori, anumang relihiyon mayroon ka, magkaisa tayo sa panalangin sa Panginoon. Ang Diyos naman ang nakakasiyasat sa puso't isip ng tao. Siya ang nakakaalam kung ang puso mo ay para sa Kanya. Siya lang ang nakakabasa. Kaya mga friendship, bye. Salamat po sa oras at panahon na inyong sa ating pagsama-sama sa social media, sa mga sharing ko tungkol sa salita ng Panginoon. Sana may makuha kayong aral sa mga share na ito kung bakit pinahintulutan ng Diyos. Gusto ng Diyos na siya ang number 1 sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na ibigin natin siya ng higit sa ating buhay, buong sarili, lakas at kaluluwa at isipan. Mga friendship, bye. Sana mayroon kayo napulot na aral. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming